Kinaumagahan, naghihintay sina Yoon at Gul sa sect hall para sa isang tao, at si Yoon, habang nag-iisip tungkol sa ilang mga tao, ay nagtataka kung bakit hindi sila dumarating, dahil oras na para sila ay darating at pahirapan sila. Naalala ni Yoon ang sinabi ni Chung sa kanya kagabi, kung sa tingin niya ay retard si Chung at inalagaan ni Chung ang insidente ng pambubugbog kay Baek para walang maging epekto. Iniisip ni Yoon kung seryoso ba si Chung, at hindi niya alam kung ano inalagaan ni Chung, ngunit sa palagay niya ay maaaring malutas ang lahat. Ngayon, hindi alam ni Yoon na ang pambubugbog sa isang nakatatanda upang malutas ang mga isyo na mayroon sa kanila ni Chung, ay maaaring gumana. Biglang sinabi ni Jogul na tila tahimik ngayon, at tinanong kung ibig sabihin ay nanalo talaga si Chung mayong laban sa Senior Baek. Chun, sagot ni Yoon, walang paraan na nagsinungaling si Chun, dahil kung hindi iyon ang kaso, hindi ito magiging tahimik. Nang tanungin ni Gul kung ibig sabihin ay mas malakas si Chung kaysa sa nakatatanda na tinalo si Chun, tinanong ni Yoon kung bakit. Patuloy na tinatanong ni Gul ang tanong na iyon at nagtatanong kung hindi ito halata. Biglang tinanong ni Gul kung ano sa palagay ni Yoon kung kalabanan ni Chung ang Southern Edge Sect, at tinanong niya kung hindi niya akalain na mananalo si Chung mayong kahit na kalaban niya sila. Sabi ni Gul, hindi lang tinalo ni Chung si Senior Baekchun, pero tinalo niya siya ng isang panig. Kaya sa palagay niya, kung si Chung Mayong ay nakikibahagi sa Mount Hua at Southern Edge Conference sa pagkakataong ito, magiging mabuti ito. Gayunpaman, napabuntong hininga si Yoon at nagtanong kung ano ang magbabago dahil lamang sa nanalo si Chung Mayong laban sa kanila. Nagtanong si Gul kung mag-iiba ang mga bagay, kung saan sinagot ni Yoon na ang pagkakaroon ng martial master sa isang sect ay, syempre, isang bagay na dapat ipagdiwang, ngunit si Jong, na hindi isang lugar kung saan ang pagkakaroon ng isang martial master lang ay magkakaroon ng pagbabago. Sabi ni Yoon, tiyak na makakamit nila ang ilang katanyagan, ngunit kung mangyari iyon, sa sandaling mawala si Chung Min, babagsak muli ang Mount Wasek tulad ng nangyari noong nakaraan. Nalilito si Gul, at sabi ni Yoon, kung talagang gusto nilang buhayin ang Mount Wasek, hindi lang sila dapat umasa kay Chung, kundi dapat din silang lumakas. Tinanong ni Yoon kung hindi ba iniisip ni Gul na ang tunay na muling pagbabangon ay kapag walang sino man ang makakababa sa alinman sa mga disipulo ng Mount Wasek, na sinagot ni Gul, tama iyon. Biglang sinabi ni Yoon na curious din siya tungkol sa Mount Hua at Southern Edge Conference, at sigurado siyang magbabago ang mga bagay. Kapag tinanong ni Gul kung ano ang ibig niyang sabihin, sabi ni Yoon, si Chung Mayong ang magiging bayani na magpapabago sa Mount Wasek, o maaaring siya ang maging diktador na mamahala sa maliit na Mount Wasek. Biglang narinig nila Chung na nagsasabi sa isang tao na magwala. At sabay-sabay na dumating si Chung, tumatakbo palayo kay Hazel, habang sinabi niya sa kanya na wala siyang ituturo sa kanya. Tumakbo si Isol sa kanya, sinabing gusto niyang matutunan ang espada ng Yam Aiden, ngunit sinabihan siya ni Chung na pumunta at hilingin kay Ran Senior Anggam na ituro sa kanya iyon. Sinabi ni Hazel na ang Sword of the Yam Aiden ay sword technique ng babae, at si Anggam ay walang kadalubhasaan dito. Galit na nagtanong si Chung kung sa tingin niya ay babae siya, ngunit pinilit siya ni Hazel na turuan siya. Si Chung, habang tumatakbo palayo, ay nagtataka kung paano niya nakilala ang taong ito. Samantala, pinapanood ito ni Yoon at Gul, at iniisip ni Gul kung palaging napakadaldal ng senior na si Isel, ngunit sinabi sa kanya ni Yoon na dapat nilang gawin ang kanilang morning routine na pagtulog. Nang makita ni Baekchun at ng isa pang disipolo si Chung at Hazel na tumatakbo sa training ground ng sect, tinanong ng disipolo si Baek kung hahayaan ba talaga niya si Chung dahil parang hindi man lang nakalarawan si Chung. Tinanong ng disipolo si Baek kung hindi ba tama para sa kanila na parusahan si Chung ng kaunti ngunit kinakabahan si Baek kung ang isang taong tulad nito ay magsasalita tungkol sa pagbubugbog kay Chun, at siya ay nahihiya dahil hindi niya masabi sa kanya na siya ay binugbog ni Chung. Habang iniisip ni Baek si Chung, parang mas katawa-tawa, at nararamdaman pa rin niya ang sakit sa kanyang katawan. Nagtataka si Baekchun kung paano matalo ni Chung ang isa ng napakalubha, ngunit wala pa ring iniiwan na sugat sa labas, at galit na galit niyang tinawag itong bisyo sa kanyang heart. Biglang nagtanong ang kasama ni Tuka, bakit sinabihan sila ni Baek na huwag makipagkulitin sa third-class disciples. At sinabing hindi niya talaga maintindihan kung ano ang sinusubukang makamit ni Baek.
Pehel ang tingin ni Beck sa gusto niyang maabot, dahil ayaw na lang niyang mabugbog. Sinabi ni Beck na wala nang maraming oras bago ang Mount Hua at Southern Edge Conference, at sinabing napagtanto niya na siya ay masyadong maikli sa oras na tulad nito. Hindi maintindihan ng ibang disipolo ang gustong sabihin ni Beck. Kaya sinabi sa kanya ni Beck na naglalaman sila ng Class 3 disciples anumang oras. Ngunit ang Mount Hua at Southern Edge Conference ay isang mahalagang kaganapan na nangyayari isang beses lamang sa isang taon. Sabi ni Beck, bagamat mahalaga ang mga panloob na gawain, ang mga panlabas na gawain na nakakaapekto sa reputasyon ng Mount Hua sects ay malaki rin. Sinabi ni Beck na, kung isa sa alang-alang kung ano ang sinasagisag ng Mount Hua at Southern Edge Conference, napagpasyahan niya na kailangan nilang ilagay ang lahat ng mayroon sila at huwag pansinin ang iba pang mga bagay na nangyayari. Sabi ng ibang disipolo, tama si Beck. At sinabi ni Beck na ang third-class disciples ay hindi nila kaaway. Ang Southern sect ay tinanong ni Beck ang disipulo na iyon kung nakalimutan niya kung bakit sila nagpunta para sa hiwalay na pagsasanay, kung saan ang disipulo ay tumugon na siya ay tama at tinanggap na siya ay nawalan ng malay sa isang segundo doon. Iniisip ni Beck na siya ang nawalan ng malay, ngunit natutuwa siyang naniwala ang disipulong ito sa mga salitang ito. Sa tingin ni Beck ay wala siyang masasabi kung sinabihan siya ng ganyang bagay ng disipolo na ito, siya ang nagsimula nito at kung bakit siya nagkakaganito. Ngayon, pinasalamatan ni Beck ang batang iyon sa pag-unawa at sinabing dapat nilang harapin ang mga third-class disciples mamaya at ipagdasal na maging perpekto ang kanilang pagganap sa conference. Sinabi ni Beck sa disipulo na iyon. Nahilingin sa iba pa sa ikalawang klase na disipulo na suriin ang kanilang martial arts sa huling pagkakataon at pagnilayan sila, kaya't agad na umalis ang disipulo na iyon upang gawin iyon. Samantala, iniisip ni Beck na kapag natapos na ang komperensya ng Mount Hua at Southern Edge, hindi na nila iisipin ang mga bagay na tulad ng third-class disciples lahat dahil may makikita silang hindi kapani-paniwalang eksena noon. Napagtanto din ni Beck na hindi sila lang ang magugulat, dahil mas magugulat ang Southern Edge sect kaysa sa kanila. Iniisip ni Beck na gagawin niya ang kailangan niya, at bagamat medyo naligaw ang kanyang mga plano dahil kay Chung Mayong, sa palagay niya ay naging layunin niya na patunayan ang kanyang sarili sa komperensya ng Mount Hua at Southern Edge mula noong 2 taon na ang nakakaraan. Bukod dito, kung iniisip niya ang tungkol sa mga sasali sa oras na ito, wala na siyang oras na matitira. Desidido si Beck na sa pagkakataong ito ay tiyak na mapapatunayan niya ang kanyang halaga. Pagkalipas ng ilang araw, ito ang araw kung kailan darating ang Southern Edge sect. At ang sect leader ay nagtanong kung ang lahat ng mga paghahanda ay nasa lugar, kung saan ang Sasuke ay tumugon, walang mga problema sa kanilang paghahanda upang matanggap ang Southern Edge sect bilang mga bisita. Sa palagay ng leader ng sect na ito ay mabuti, dahil kung ikukumpara sa nakaraan na kulang ang pagkain at kulang ang training ground, tila maliligtas sila sa kahihiyang iyon. This time round, sabi ng sect leader, habang iniisip niya ito, mas nadarama niya kung gaano kalaki ang naitulong ng batang iyon, si Chung Mayong, sa kanila. Sinabi ng sect leader na hindi lang ito tungkol sa kung paano sila kumakain at nabubuhay, kundi tungkol din sa kung paano ibinalik ni Chang ang dignidad sa Mount Hua sect. Bigla, nang tanungin ng sect leader kung kumusta ang tsaa, sumagot si Sasuke na parang mas malalim ang lasa nito. Ngayon, sinabi ni Sasuke na akala niya ay magkakaroon ito ng mas magaan na lasa dahil ang mga dahon ng tsaa ay natuyo sa mahabang panahon, ngunit ang sect leader ay nagsabi na ang mga dahon ng plum blossom na natuyo ng maayos ay may mas malalim na lasa. Ang sect leader ay nagsabi na ito ay isang bagay na napagtanto lamang ng mga tao pagkatapos ng 10 taon ng pagpapatuyo nito, at sinabi na ito ay pareho para sa Mount Hua sect. Kapag tinanong ng Sasuke kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi ng leader ng sect na pinatuloy niya ang sect. At sabi, bagamat napag-usapan niya kung paano niya ito gustong ibalik sa dati nitong kaluwalhatian, ang totoo ay naisip ito, kahit na ipagpatuloy lang ito sa araw-araw. Sinabi ng pinuno ng sekta na, habang tinitiis niya ang lahat ng mga pakikibaka, isang pagbabago para sa mas mahusay ay sa wakas ay nangyari. Ang sect leader ay nagsabi na may mga pagkakataon na ang paghihintay at paghawak lamang ay ang sagot sa mga bagay, kumpara sa pagbuo ng mga detalyadong estratehiya. Nagtataka si Sasuke kung hindi lang sila ang bumubuti, at napagtanto niyang may mga pagkakataon na sa tingin niya ay naniniwala ang sect leader na sila ay perpekto na,
ngunit sa palagay niya ang mga tao ay sinadya upang magsikap para sa pagpapabuti hanggang sa araw na sila ay mamatay. Isinasaalang-alang na tinatahak ng sect leader ang landas ng Taoism, sigurado si Sasuke na patuloy na pagbubutihin ng sect leader ang kanyang sarili hanggang sa araw na siya ay mamatay. Iniisip ni Sasuke na ang sect leader ay talagang maaasahan, at sinabing kailangan ng Mount Hua sect ang leader nito upang ibalik ito sa dati nitong kaluwalhatian, kung saan ang sect leader ay tumugon na, hanggat nangyayari iyon, lahat ay mabuti, ngunit sabi, kahit na ito ay nangyayari. Hindi ito nakakamit sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap. Ang sabi ng sect leader na lahat ito ay salamat sa pagsusumikap ng kanilang mga disipulo. Ngunit nang tanungin ni Sasuke kung bakit hindi dahil sa pagsisikap ng mga sect leaders, sumagot siya ay isang taong nakakaalam kung saan siya nagkukulang. Ang sect leader ay nagtanong, kung ang Mount Hua sect ay hindi tumanggi, siya ba ay naging sect leader? At sabi, kung hindi umalis ang kanyang mga nakatatandang kapatid sa Mount Hua sect, ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagbabasa ng mga kasulatan ng Taoismo. Biglang sinabi ni Sasuke, sa pag-alis sa mga taong iyon ay napatunayan na hindi sila karapat-dapat na maging leader ng sect, at sinabi sa leader ng sect na siya ang tunay na pinuno ng Mount Hua sect, kung saan ngumingiti ang sect leader. Samantala, tinanong ng sect leader kung ano ang nangyayari sa second-class disciples, kung saan sinagot ni Sasuke na katatapos lang ng kanilang training at nagpapahinga. Ngayon, sinabi ni Sasuke sa sect leader na medyo natatakot siya, kaya tinanong ng sect leader kung sa tingin ni Sasuke ay hindi mananalo ang kanilang second-class disciples laban sa Southern Edge sect. Sinabi ni Sasuke na gusto rin niyang maniwala sa kanila, ngunit sinabi niyang alam ng sect leader ang dahilan. Nang tanungin ng sect leader kung ano ang iniisip ni Sasuke tungkol sa third-class disciples, tinanong ni Sasuke kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang sect leader ay nagtanong kung ang third-class disciples ay hindi rin sasali sa Mount Hua at Southern Edge Conference, at tinanong kung paano ang kanilang paghahanda kung saan sinagot ni Sasuke na mukhang sila ay talagang nagsasanay, bagaman sa tingin niya ay higit pa sa paraan mahirap talaga mag-training, pero sabi niya matagal silang sumali sa sect. Biglang nagtanong ang sect leader kung ano ang gagawin ni Sasuke kung may bundok sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit nalilito si Sasuke. Nagtanong ang sect leader, kung sasabihin kay Sasuke na kailangan niyang ipasa ito, ano ang gagawin niya. At sabi, kung may ibang daanan, maaari siyang umikot sa bundok, at kung may oras, pagkatapos ay maaari siyang magpahinga habang sinusubukan niyang akyatin ito. Ngunit ang sect leader ay nagtanong, paano kung ang mga opsyon na iyon ay hindi magagamit at si Sasuke ay kailangang tumawid sa bundok, kung saan siya ay tumugon na hindi niya ito makatawid. Ang sect leader ay nagsabi na si Sasuke ay hindi rin makakakuha ng anumang karanasan, ngunit si Sasuke ay nagtanong kung hindi ba siya makakalampas sa isang mas madaling bundok sa susunod. Ang sect leader ay nagsabi na ang Mount Hua at Southern Edge Conference ay pangunahing batayan para sa isang palitan, at hindi naman ganoon kahalaga kung manalo man siya o matalo, pero ang mahalaga ay kung sino ang makakagamit ng palitan na iyon para mas mapabuti pa. Biglang naunawaan ni Sasuke na tama ang sect leader, at ang sabi ng sect leader, ang Southern Edge sect ay mga panauhin na malayo na ang narating, kaya dapat nilang tiyakin na gagawin nila ang kanilang makakaya upang matanggap sila ng maayos, na sinagot ni Sasuke, siya, tatandaan iyon. Sinabi ni Sasuke, si Sir Huang ng Union Merchant Guild, ay nagpasya na tulungan sila, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang mga isyo, ngunit nag-aalala siya na ang Southern Edge sect ay makakahanap ng mali sa kanila sa conference na ito. Ang sect leader ay nagpapayo kay Sasuke hindi na masyadong pansinin iyon, dahil sigurado siya magiging maayos ang lahat. Naiintindihan ito ni Sasuke at sinabing, sa kasong ito, aalis siya at gagawin ang huling pagsusuri sa lahat pagkatapos umalis ni Sasuke, ang tingin ng leader ng sect sa kanyang sarili bilang isang Taoist. Siya ay tapat na nagsisinungaling na ang panalo at pagkatalo ay hindi mahalaga, na para bang ito ay wala. Iniisip ng leader ng sect, kung may pagkakaiba sa pagitan ng ngayon at ng nakaraan, ito ay mayroon silang 7 plum blossoms, mga tala ng sword technique, ngunit malamang na halos imposible na maibalik ang dating kaluwalhatian ng Mount Hua sect, gamit lamang ito. Pinuri ng sect leader ang mga nauna na manood sa Mount Hua sect.